sa mahal nga patron Saint Arnold Johnson sa iyang kapistahan karon ug tagaan ta sa kanunay ug sa maayong panglawas ang nagpamisap Cristiano Cabanag and family. Petitions for the canonization of B.P. Kamomot, intentions of the Pink Sisters, and for the past recovery of Father Cornelio and Vicky Abarquez, and Angeles Palacios, Anika Lim, Bernie Lim, Rix Lim, Felix Libaton, Rosando, Agnes, and James Lee, Arturo Haralve, and for the special intentions of Arnel, offered by Arnel, and for the good health of Hidiliza E. Caramanza, Eborlas family, and Mangapis family, and for the healing of Jose Villasin, and for the healing mass of Janie Dabalse, offered by Daisy Light. Pilgrim sponsors, Hermano and Hermana Mayor, and general public. Mass sponsors, Gertrudes Dacula, Richard and Ethel Necdao, Carmen Sita Cui, Plaza Cui, Ginabsan Chapel, Alcomendras family, Alnes Plaza, Jam Cui, Mr. and Mrs. Nilo and Lina Wizan, Mildred Cruda, Ben and Esther Durano, Ludi Bico Satore, Angel Rafa and Bea, Lydia Sangutan, Berna Toledo, Noli and Kitty, Amparado family, Matthew Rafael Osmeña. And donors for the fiesta is Corazon Taisakan, 10,000 pesos, Cesar Lindio and Juana Lindio, 20,000 pesos, Bisingador, 700 pesos, Lini Rejano, 200 pesos, Cristita Everding, 1,200 pesos, Jennifer Tradeo, 500 pesos, and Juju Rimulano, 200 pesos, and Bilyuna Marindoque, 200 pesos. For the special sponsor for this October 1, 10 a.m. Sunday Mass, silver sponsor, Baby Abiliar, Pamela Baldon, Gigi and Romel Suico, Nilis Suico, Arvan Chris Ampo, Zusima Libaton, Luis Sineres, Jeffrey and Rosel, Sabilion family, Alaras family, Torimocha family, Leah Alilin, Eric Duck, Dalin Sandvar, Maglenti Veliuna and family, Domidak, Esther Biania, Rocky Lu, Aying and family, Perez and Bakakao family. And for our gold sponsor, Yab family, Raymond Pial and family, Lorna Zuzobrado, Romeo Biljordon, Midilita Tabada, and family, Kath Resurrection, Rago Enterprises, Putan Silvosa, Siris Basliners, Jordan and Farah Alquino, Arth and Rindin, Alfajardo, Bukol and Travelia family, Amparo, Requena and family. And for the benefactors is attorney Melchor Gachalian, Daisy Light, Lilia Berry, Nelson Henelsa, James and attorney Maricar Lee, J. Ann Peterson. Amen.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manakan ninyo. Please be seated. May I request the present hermano and hermana mayor for this year's Fiesta 2023. Actually, they are mother and son. Mrs. Lilibeth G. Echevarria. Kindly stand by. And her son, Joey G. Echevarria. And may God empower you in your mission and duty as hermano and hermana mayor to be a source of blessing and service in this parish. Through Christ our Lord. Amen. They will also be receiving plaques. Archdiocesan Shrine of St. Arnold Jansen, Jansen Site, Basak, San Nicolas, Cebu City. Present this plaque of appreciation to Mrs. Lilibeth G. Echevarria, Hermana Mayor, for her wholehearted involvement and valuable assistance that made the 27th Annual Fiesta Celebration 2023 a more community engaging and a missionary one. Given this first day of October in the year of our Lord 2023 at the Archdiocesan Shrine of St. Arnold Jansen, Cebu City, Philippines, signed Reverend Father Danilo Arnobal, SVD, Parochial Vicar, Reverend Father Eleno P. Busha, SVD, Parochial Vicar, and yours truly, Reverend Father Andres B. Guban, SVD, Parish Priest. And the other one contains the same text, and this will be given to Mr. Joey G. Echevarria, Hermano Mayor. A round of applause. I, Joey Echevarria, having been chosen as Hermano Mayor on this feast day of St. Arnold Jansen, do hereby accept with deep humility the position bestowed upon me. Furthermore, I promise to remain loyal to the Church, our Holy Father, bishops, and our parish priest, and that I take these obligations upon myself voluntarily without mental reservation. So help me God. I, Mrs. Lilibeth G. Echevarria, having been chosen as Hermana Mayor on the feast day of St. Arnold Jansen, do hereby accept with deep humility the position bestowed upon me.
Furthermore, I promise to remain loyal to the Church and Holy Father, Bishop, and our parish priest, and that I take this obligation upon myself voluntarily without my reservation. So help me God. Once again, a round of applause sa ato ang hermano o hermana mayor. Manindog ang tanan. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, O Diyos, gipakaylap mo ang simbahan, pinagi sa apostolik hanong kakugi, o pagamuman ni San Arnold Jansen, sayang pangama, itugot ang imong simbahan magtubok kanunay, diya sa kasantos o pagtuo, aron ang kangit-ngit sa salaog kadulom sa kawalay pagtuo, mahanaw at ubangan sa kasanag sa pulong, ug sa diwa sa grasya, kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ugari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios, ang tud sa kahangturan. Kung ang makasasala, mubalik sa Dios, pasayloon siya, ug papuyon siya diha sa iyang gugma. Ang unang pagbasa. Pagbasa
gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Muingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel, dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyumang mga paagi maoy dili matarong? Kung ang usa ka tawong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong, ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kung ang usa ka tawong dautan, mubiya usab sa iyang pagkadautan, ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayud siya. Ang pulong sa Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. O Ginoo, ipahibalo ka nako ang imong mga dalan. Tudloi ako sa imong mga agianan. Tudloi ako diha sa imong kamaturan, ug tudloi ako. Kay ikaw ang Dios nga akong manluluwas. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong kaluoy, O Ginoo. Ug ang imong kaayo sukad pa sa karaan. Ang mga sala sa akong kabatanon ug ang akong mga kahuyang ayaw hinumdumi. Sa imong kaluoy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo, Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon niini iyang gitudluan ang makasasala. Sa dalan iyang gitultulan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Si San Pablo nang hinaot og susamang hiyas ni Kristo atong Ginoo. Ang pagkamapaubsanon ug paghikalimot sa kaugalingon atubangan sa Dios ug sa atong isig katawo. Ang ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Nakapalig-on man kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Gilipay ba kamo sa iyang gugma?
May pagkigiusa ba kamo sa espiritu? May gugma ba kamo ug kaluoy sa usag-usa? Kung mao kana, awhagan ko kamo nga lipayon ako ninyo hingpit pinaagi sa kabaton sa samang katuyuan sa unahuna og sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gumikan sa hinakog nga tuyo o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Hinunua, pagpaubos kamo sa walay gayoy hunahuna nga kamo mas maayo kaysa uban. Pag tinabagay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tasatagsa ninyo kakaayuhan. Ang ayang batunan ninyo ang hunahuna nga gipatunan ni Kristo diha nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya magunahuna pakig tupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili ang iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato og nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya og nagsilang tanon hangtod sa kamatayon. Ang iyang kamatayon sa cross. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinahitaas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan labaw sa tanang ngalan. Busa, mangluhod ang tanang buhat sa atua sa langit, sa yuta o sa ilalom sa yuta. Sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanang magsangyaw nga si Kristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Migon si Jesus sa mga pangulong pari o sa mga punuan sa katawhan.
Unsa inyong hunahuna? May usa ka tawo nga adunay duha ka anak. Og miduol siya sa una og miingon, anak, lakaw karong adlaw og trabaho sa ubasan. Og mitubag siya og miingon, dili ko buot. Apan pagkahuman nagbasol siya og miadto. Og miadto siya sa ikaduha og misulti sa mao gihapon og kini miingon, muadto kutay. Apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang nagbuhat sa kabubuton sa amahan. Mingon sila ang una. Mingon sa Jesus kanila, sa pagkatinuod, nagaingon ako kaninyo, nga ang mga kobrador sa buhis ug mga daotang babay maguna pa kaninyo ngadto sa gingharian sa Dios. Tungod kay miabot si Juan diha kaninyo sa dalan sa katarong. Apan wala kamo mutuo kaniya. Apan ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babay mituo kaniya. Apan kamo bisan nakakita na wala gihapon magbasol og mutuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Magpabilin nga magtindog. Palihog maglingkod. Sa tuwang hinigugbang amahan sa kalag, Father Andy, inubanan ni Father Danny, Father Sassy, and Father Butchia. Sa ato ang mga hinigugbang nga igsuon, nga mga SVDs, nga kaparian, nga every time we can celebrate, we manifest beautifully in a liturgical manner presbyteral synodality. Sa ato ang mga men and women religious, mga sisters nga naa dinhi, mga servant leaders sa ato ang councils, ministries, movements, organizations, sa ato ang hermano o hermana mayor, sa ato ang servant leaders sa LGU or barangay, mga hinigog baigsoon kang Kristo, mayong buntag kaninyong tanan. Palihog greet ang inyong katapad, happy fiesta. Dapat medyo pasaka, happy fiesta, kay para happy ba? O, ingon sa bata, happy fiesta, mamiesta. Pwede sad. Mga igsoon, sa kinabuhi nato, importante ang pagdawat sang kamatuoran sang atuhang kaangtanan or relationship with the saints. You know, the other day, nailay ko ex-seminarian, medyo pilyo ba? Noti kaayo. Ingon niya, kay pag-ulan nag-celebrate kang San Lorenzo Ruiz, martir
and companion. Ingon niya, Bishop, lisod man sa ako ha magmartir, pwede companion na lang. Ah, companion on the journey. Come to think of it, when we talk about accompaniment, kapila na kabeses gisulit ni Pope Francis, mao ka na actually ang atuhang movement nga dynamic when we talk about synodality. Karong adlaw, in a beautiful way, we focus our gaze sa atuhang patron, Saint Arnold Jansen, ug mangutana kita, kung tinuod ba kaha kita nga companion on the journey ni Saint Arnold? O in turn, companions on the journey to one another? Sa usag-usa, kaya ang atong tema dira, BEC and synodality, dinhi sa atuang parokya. Unsa kaha ang kahulugan kini? We go back to the testimony of the life of Saint Arnold and we ask two things. Did we internalize this? And did we adopt imitation of his lifestyle? Mauni ang aligri. Moingon kita, ay kumpanyon jud ko sa parokya namon, Bishop, kay perti kayo ko magampo, perti ko magdagkot kandila, perti ko magnobina, perti ko mangayo intercession. Okay kayo. That's correct. And that's valid. The concern is, as we venerate the saints, we may forget that the best form of devotion is first internalization and imitation. Sulito nako, the best form of devotion to the saints, dili lamang sa pagdagkot o pagampo. That's necessary. Pero dili kompleto, daw bungi ba nga spiritualidad kung wala internalization o imitation. Kaysa pagkatinuod, if a saint is a genuine companion on the journey to God, that saint should lead you to imitate ang iya pathways or spirituality and mission. Mao ka na, karong buntaga, atuhang pag-istoryahan how we are relating to Saint Arnold. Kay basin bitaw, devoted ako, pero sa pulong lamang, dili sa buhat. Mao ka na ang internalization o ang imitation, labing importante. Karon nga piyesta, kaanindot nga balikan nato ang iyang charism, ang iyang kinabuhi, ang iyang inspirasyon. And in a fresh way, i-internalize nato through the prism of synodality ug unsa kaha ang pathways of implementation. Number 1, sa communion. Mga igsoon, dili likom o dili itago ka nato nga si Saint Arnold nga ato ang patron is a man of prayer. Ang grounding sang iya mga desisyon bunga sang iya nga pag-ampo. And ang usa sini ka beautiful affirmation when he invited the sisters nga ang ilang misyon is contemplation and perpetual adoration for the sake of the kingdom of God. Very, very interesting nga instead of action output dayon, klaro kaayo sa atuang patron nga communion first with God is the foundation of all other communions. Union with God through prayer is the seed for the harvest to happen in relationships and in commitment to follow the Lord and to build the kingdom of God. So una sa tanan mga igsoon, ang atuhang contemplative life mao kining usa sa mga gasa or legacy nga gibequeath o gibilin kanato sang atuhang patron. So question, Your Honor, are you a man and a woman of communion in prayer? Labing importante kini. Do you have a personal prayer life? No? Nakaikila ko the other day katong ex-sem og ang iya na pakaslan ex-madre. No? Nagkalisod-lisod nung kuno ilang pangabuhi, pero every morning naa sila'y morning prayers.
Gin-apply nila ba? Matouchad ko, one time na agihan ko sa ospital, ang mga nurse nagabasa kang Bible diary to start their duty. Sa mga ginikanan nga naa dinhi bago magtrabaho, do we consecrate ourselves to the Lord? And then we ask the intercession of Saint Arnold Jansen. Prayer for us is a necessity. We need that like oxygen, without which we will not survive. Because the primary purpose of prayer, listen to this, is communion with God. And once we are one with God, then the energy, dira nato makuha ang kaisog, kusog, o hugot sa pagatubang sa mga pangsulay o mga kaguol sa kinabuhi. No, ingon sang usa ka babayi na dunggan ako, no. Dili mo ko marites pero very observant ko. Gapaminaw lang ko. Ingon niya siyang kauban, "Hi, Marie, struggle is real." Dunggan niyo kana sa mga millennial? Struggle is real. Pero ingon niya, maunsa man na mao jud ang kinabuhi. Gusto jud nako mag-input pero nauwaw man ko. Yes, struggle is real, but grace is more real. Ang grasya kang Ginoo mas tinuod basta grounded kita on communion. And once we are in communion with God, then we are open to be one with each other. Kuha na to. That is why it makes a lot of sense nga mag-BEC kita. It makes a lot of sense nga naatay espirituhanong katilingban. It makes a lot of sense to commune with one another. So mga igsoon, ang atuang patron is a man of communion. Tandaan natin kini. Ang communion in prayer is vertical synodality. Vertical, pasaka, oneness with God. Then kana ang nagatulod para kanato mag-horizontal synodality. Communion with one another. Okay? Amen to that? Daw pariyota kay St. Arnold, kay teacher man siya ba? No? Ikaduha, participation or collaboration. Ang lisod kaayo is, maingon kita, bahala kada sa life mo Bahala man ko sa ako No? Walang paki. Meaning, walang pakialaman. Don't get to know me, I don't get to know you. Well, you take care of your own problem, I'll take care of my own. Kaya nga naman, it's messy to work with others. Tsakto? Sus, nga naman mag-participate ko sa simbahan, basi libakanay mo lang na, chismisanay, o kung magluod-luod, kang Father Andy, dili na magsimba, dili na mag-amot, magtampo, o kung magtampo man, minus half. Lord, half na lang, Lord, kaya nag-uol ko sa among mga kaparian diha. Wala ga-smile. Father Andy nag-smile, no? Kanangkan. Participation or collaboration is difficult. Kay lahi-lahi man ta. Pero ang kanindot mao kini dili nato kaya to build our parish kung usa-usa lang ta. We need one another. Kada usa na ay gift, na ay difference, but naa sa difference of gift, including the templa sang personalidad. The key is always to remember that when we think of our own selves, dili kita kaprogreso in a strong and beautiful way. Nakita ka muna sa mga restaurant nga nabutang diha self-service. Meaning, pagkahuman mo kaon, ibalik mo ang plato, ang pinggan, kubirtos, kutsara, tinidor, baso, self-service. Na-notice yung mga igsuon, gamay lang jud ang spelling at diferensya, nga ang self-service pwede mangin self-serving. Self-serving. Gamay lang jud ang spelling, no? Self-service, tsakto. Pero self-serving meaning, serbihan ko lang kaugalingon ko. Bahala ka mo. Scratch your own, itch.
Carry your own burden. To each his own. Mauna nga walang paki, kag ang dedma becomes the rule of thumb. Kasabot mo sang dedma? Ana, sa time na, dili na sa millennial, that was the previous generation, nga gina-inverse mo, no? Lodi, idol, dedma. I'll tell you the root, ha? Paspaso na ton, dedma, ma-dedma, dedma, ma-dead, ma-dead, ma-dead ka. Meaning, as far as I'm concerned, you're dead. I will have no relation or involvement to you at all. Mga igsoon, kung tuluko nato ang atuang patron, he was filled with the Holy Spirit, but he involved others in the work. No, mga igsoon, even ecumenical participation ginbuksan niya sa iyang panahon. Even involving others in the apostleship of prayer, even involving women, the sisters, and other men who are now part of our congregation, the SVDs. Saint Arnold was aware that for the work of God to happen, it has to be done in the spirit of collaboration and participation. So kung tinuod ka nga man or woman of communion, ang imo ang estilo, bukas ka sa partisipasyon. Mauna kung nindot ka mag-awit sa kasilyas, become a member of the choir. Kung mahilig ka magmarites, imbis imarites, become a catechist. Kung ganahan ka magsayaw, isangyaw bilang youth, ang kaayos ang Ginoo, ihataw mo diha sa stage, praising the Lord. Kung naay ka expert nga mga resources, tabangan ang programa sa mga kabus para makapalit kita sang bugas. Kaya ang bugas, saka panaog ang presyo. Usahay, puro lang saka, wala ka panaog. Pero, kung Kristiyano ka, naa kay commitment to collaborate. Kag dili mabugat kung naay kolaborasyon. Kana dili siya tulod kang social exigency nga in numbers there is strength, but rather sa theology nga push kay mao kina kita, men and women of communion, ang atuhang paglihok, participation. Amen? Ikatulo og katapusan, si Saint Arnold, a man of mission. So mauni, nagpauli ang lalaki, ang bana, pagkahuman sang ilahang weekend retreat para sa mga bana. Pagpuli niya, nagahuwat sa may pultahan si Mrs. Domingo sang hapon. Suddenly, in an unexpected action, the husband picked her up her feet. Gikarga siya pasulod sa ilang sala ug maluha-luha si Mrs. nangutana sa iyang bana, "Darling, mauni na katnan mo sa inyong retreat? Nga higugmaon ang imong Mrs." Ingon sang bana, dili jud bana. Ingon ni Father, "When you go home, take up your cross and follow me." Paperti kusog katawa to ni Mrs. Ho, kanang kuan. Siya di ay ang krus, ang misyon ni mister niya. Wala kabalo si mister, siya sad ang konsumisyon ni Mrs. So, ang misyon, gisinggit nato 2 years ago, binunyagan ako, misyonero ako. Kung babae ka, binunyagan ako, misyonera ako. Mga igsuon, dili lang kita gibubuan sa tubig, I baptize you in the name of the Father. During baptism, we share the threefold mission of Christ, kingly, prophetic, and priestly. We are set on fire. As adopted children of the Father, we become on the spot missionary. Si Saint Arnold, klaro sa iya nga dili dapat contained lamang dito sa Europa ang misyon. Mauna, he was stirred aflame by the Spirit to send mission all over the world, including sa Pilipinas, including sa Cebu,
og dinhi sa atong barangay kung asa kami nagtalang-talang kagaina pakadto diri, no? Kadako di ay sang atong lugar. First time ko to be with you here. Nalipay jud ko, mga igsuon. Tulo ko na nato ang nawong sang ato mga SVDs. O mga madresad. Sila ang incarnation or concretization sang missionary spirit ni Saint Arnold Jansen. Ang uban ka nato dagalingkod, hapit ako magtapos ha, basi nagutom na mo. Hapit na. Uban maingon, Bishop, ayaw na ko hilabti, oy, naa naman SBD, na ay madre. Dili na ko pagtawaga nga magmisyon. Mauna ginakaanindot ang atong hermana, I stand by my duty to serve the church. They were declaring their mission. O kung naa ka mo membro sa ministries, nagasumpa ka to be of mission as well. Ang mission simply means to be sent where you are. Kung ginikanan ka, although nagkatawa kita, ang pagkarga sa usag-usa sa panahon sa krisis o temptasyon, maunang-una mga misyon. Sa mga husbands and wives who are here. Sa mga kabataan, millennials, I can see a lot of you here. Your mission, hindi lamang mag-TikTok 24 hours a day. Wala ko problema sa TikTok, ha? Dili mo ko killjoy, pero pwede Kristok una bago mag-TikTok, no? Si Kristo, ang problema kung kuhaon nato ang spirituality, we can easily be distracted, no? Sa inanghan do ma-depress niya, ba na father, ma-depress na jud ko, anak ko puro computer. So usa ka piyesta dito sa lugar sa norte, pagsulod ko prosesyon, pag-abot na mo sa altar, may mga 5 ka bata ang gagmay nga nakita ko bitaw sang cellphone o mga iPad. Don't get me wrong, the millennials, you are the digital natives now. You have the gift. Si lolo kag si lola mangutana, oy apo, paliog lang to kayo Facebook account ko. Wow. Mauna jud na. Pero sa kabataan, you have to have spirituality and wisdom. Kaya kung wala na, you can just be, swallowed by maula na find your recognition diha. God loves you, you are recognized by God, and you can make a difference in the digital world. Even kini karon sa una dili maminaanad, pero karon greetings di ay sa ato ang mga igsuon nga naga-join ka nato sa online platform, joining us via live streaming in this Holy Eucharist. Mga igsuon, therefore, ang kabataan, you have a mission as well. Your first mission is to study well. And then when you graduate, make a difference. I believe in the youth. You are the present and the future of the church. I believe in your aspirations for nobility and spirituality. I address the young ones. Catch the fire of mission of Saint Arnold Jansen and become missionaries at school. Dili lamang pohon, basi magmadre o mapari man ang uban sa inyo. But at school, in your work, become good Christian missionaries. Mga igsoon, itakop na nako in conclusion. Sa seminaryo, kay maestro man ko, mag-ingon ko, in conclusion, gamatan ng mga seminarista. O in conclusion na, no? So kung natulugan ka mo, panahon na sa pagmata, kay in conclusion na. Unsa ato gisugudan nga istorya, ingon katong Pilyo, nga ex-seminarian, in reference kay San Lorenzo sa mga santos, martir, o companion. Pwede, pader, companion na lang ko, dili martir. Pero bisan ang companion, dili kompleto kung puro lang ta words. True devotion includes internalization and imitation. Karong piyesta, hinaot unta nga ang atuhang pagsaulog kang piyesta, to have more meaning is to internalize and imitate ang atuhang patron, Saint Arnold Jansen. A man of communion, first with God, vertical synodality, and with people, horizontal synodality. Ikadua, a man of participation. Dapat kita sad ang estilo nato is collaboration
work with each other. Ikatulo o katapusan, a man burning with mission. Therefore, kita sad sa parokya, dapat misyonero o misyonera sad. When we do that, synodality, dili konsepto floating on the air. Synodality is the journey nga gidawat, gipangabuhi ni St. Arnold Jansen, ug mausad ang way to internalize and imitate his values. Hinauton ta, with this disposition and insights, ang atuang piyesta mangin makahulugan, mabinungahon, og a source of renewal kanatong tanan. So help us God. Palihog manindog, nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit kag sa yuta, o sa tanang mga makita o dili. Kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Kianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Nagahimo ang tanan, tungod kanato mga tao, alang sa atong kaluwasan, ni kanao siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Siya may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilanson sa krus. Nagantos siya namatay o gilakong. Nabanaw siya. Arumatuman. Mga sa langit, nagalingkod sa tuos. Siya may mayaon, aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Nagagikan siya sa mahan ng sama. Isimba siya o himaya. Kinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa. Santos Katoliko. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minagay ug sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Dabalaka kita sa daghang mga butang dininining kinabuhia. Si San Pablo nagsulti kanato nga dili kita angay mabalaka, hinuon nga pangayoon to sa Dios ang atong mga kinahanglan diha sa pagampo ug pagpasalamat. Busa moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa simbahan nga maoy hinigugmang parasan sa Ginoo, nga magbabangon alang sa dakong kahimayaan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang niining kalibutan nga ang katawhan mutugot nga ang Dios mahimong kabayahan diha sa pagpatuman sa mga balaod o sa pagmando kanila. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nagtapdan niining COVID-19 virus, mga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o pamanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Chupilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga nangamatay nga kaparyentehan, sila nga nabagmahitagon
kanato ug sa atong mga kahigalaan. Nga maangkon na nila ang kaluwasan nga giandam alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan ng imong anak, mao ang sinalikway nga bato. Mapasalamaton kaming midawat kaniya, ug masaligon kami ngayong padangat ngana kanimo, kining among mga pag-ampo, kay siya buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Nagamahalan kami, kanimo Ginoo. Ing santos na misa, santos na sakripisyo. Ang among kasing-kasing, ang among kinabuhi, ug ang among kalipay ug mga kasakit ihalad karon. Ikaw among halaran, ikaw among awitan, sa luma sa pagdaig, sa imong kagauman. Ang imong pagigugma, ang among kilauman, nga nagdala ka namo sa tumang kalipay sa kalangitan. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Ang among palimbaso, kahit lang mahanaw. Ayaw kami pasagdi, mahigom ang Ginoo. Ang among mga kasa, dawatag mahala. Ug ang tanang katawhan, dala sa gingharian. Ang tanang binuhat, may kayusahan. Nagahalat kami, kanimo Ginoo. Ing santos na misa, santos na sakripisyo. Ang among kasing-kasing, ang among kinabuhi, ug ang among kalipay ug mga kasakit ihalad karon. Ikaw among halaran, ikaw among awitan, sa luma sa pagdaig, sa imong kagahuman. Ang imong pagigugma, ang among gilauman, nga nagdala ka namo sa tumang kalipay sa kalangitan. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Ang among palimbaso, kahit lang mahanaw. Ayaw kami pasagdi, mahigom ang Ginoo. Ang mga gasa, dawatag mahala. Ug ang tanang katawhan, dala sa gingharian. Ang tanang binuhat, may kayusahan. Nagkahalad kami, kanimo Ginoo. Ing santos na misa, santos na sakripisyo. Ang among kasing-kasing, ang among kinabuhi, ug ang among kalipay ug mga kasakit ihalad karon. Ikaw among halaran, ikaw among awitan, sa luma sa pagdaig, sa imong kagahuman. Ang imong pagigugma, ang among gilauman, nga nagdala ka namo sa tumang kalipay sa kalangitan. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Ang among palimbaso, kahit lang mahanaw. Ayaw kami pasagdi, mahigom ang Ginoo. Ang among mga kasa, dawatag mahala. Ug ang tanang katawhan, dala sa gingharian. Ang tanang binuhat, may kayusahan. Nagahalat kami, kanimo Ginoo. Ing santos na misa, santos na sakripisyo. Ang among
higugma, ang among gilauman, nga nagdala ka namo sa tumang kalipay sa kalangitan. Wala kami mahimo kung wala ikaw, ang among panlimbaso, kalit lang mahanaw. Ayaw kami pasabdi, maigmo ang Ginoo, ang among mga kasal, dawat ang mahala. Kung ang tanang katawan, dada sa gingharian, ang tanang ginuhat, may kayusahan. May mahimo kung wala ikaw, ang among panlipaso, kalit lang mahanaw. Ayaw kami pasabdi, balik mo ang Ginoo, ang among mga kasal, dawat ang mahala. Kung ang tanang katawhan, dada sa gingharian, ang tanang ginuhat, may kayusahan. Mga igsoon, paghampo kamaro ng ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, baka gagahom sa tanan. O Dios nga makagagahom, sudo nga mga gasang among gialad karon nining paghandom namo, kang San Arnold Johnson, itugot na kami nga nagasaulog sa mga misteryo sa kinabuhi, kamatayon o pagabanaw ni Kristo, makadangat ka na sa imong walay katapusang bangkete, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan binyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga amahan, Diyos nga tunay makagagahom sa tanan. Angay batarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit. Ikaw ang naghatag kalipay kanamo sa pagsaulog sa kapistahan ni San Arnold. Pari, sigon sa iyang kasing-kasing ug sulugoon sa imong pulong. Sa iyang ligon nga pagsalig o pagtuo, nagatag kanamo og kahayag sa tukmang dalan. Kay pinaagi siyang gugmang walay pagkalubad. Gipakita mo ang dalan sa ebanghelyo nga nagbugkos sa nakalain-laing kaliwat, kultura o mga nasod. Dinasig sa imong gugma, nagpadala siyang mga misyonero aron mabuhat ang misyon sa simbahan ug mapadangat ang ebanghelyo ngadto sa mga dili magtuo ug mapaambit ang kalawasan isip mahang turong panulundon. Busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos kayo ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang mga espiritu. Aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kay ninyo nga tanan ug kana. Kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug mingon, dawata kini Panginoon ka mga tanan gikan nini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik, bumalik muli. Aron paghandom sa kabatayon ng pagkabanaw ni Yesu Kristo, naghalad kami kanimamahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tugod kayo mo kaming giisip ka ngayon, umuatubang ug malagad kanimo. Himoa kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, bag kayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo, ug bang mga obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumisap ang among mga igsuon nga nangamatay, malawmon nga banhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, hima kaming angayan makamit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban ni San Arnold Jansen, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos, may labi na sila ni San Joseph Reina Demetz ug San Arnold Jansen nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungugog himaya, ang tud sa kahangturan. Karon magampo kita sa samahan atong gabito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. At tagi kami sa kalinaw nining panahon. Ano tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibinin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at ay kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
servire Domino in everything, love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servere, in omnibus amare et servere Domino in everything, love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servere, in omnibus amare et servere Domino in everything, love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servere, in omnibus amare et servere Domino in everything, love and serve the Lord. In omnibus amare et servere Domino in everything, love and serve the Lord. Magampu kita. O Ginoo, magdasig unta ka namo ang among gikalawat aron sa among pagpasidungog kang St. Arnold Jansen. Magpahimuluso sab kami sa panagingnan sayang apostolikanong kadasi. Kay nangandoy kami ngang kasing-kasing ni Jesus. Magpuyo sa kasing-kasing sa tanang mga binuhat. Kini among gipangayo, ni Kristo among Ginoo. Mga pasalamat. Atong pasalamat sa tanang nitambong karon sa atong Pontifical Mass ug pasalamatan usab nato kining mga musunod nga naghatag tampo alang sa kalampusan sa atong selebrasyon. Hermana Mayor 2023, Hermano Mayor Mr. Joey G. Echevarria and Hermana Mayor 2023 Mrs. Lilibeth G. Echevarria. Pilgrim sponsors, Fiesta sponsors, Silver, Gold, Benefactor sponsors, and Mass Novena sponsors of the day. Lectors and cantor of the psalm, ministry of the altar servers, Eucharistic ministers of the Holy Communion, community choir, mass collectors, TV monitor operator, videographer, YOFO ministry, PYCC, og church cleaners, masipang pakpak kanilang tanan. Pasalamat usab ang flower sponsors, St. Arnold Jansen Devotee og sa team of decorators nga maoy nag-adorno sa simbahan. Masipang pakpak alang kanila. Ngadto sa atong concelebrants ug sa atong mga mass presiders karon. Siya karon ang Auxiliary Bishop of Cebu. Siya si Most Reverend Medifil B. Billunes Didi. Masipang pakpak pahalipay alang kanila. Salamat, Engineer. May idugang lang ako, Engineer. Okay.
salamat sa atong mga bisita, ilabi na ang akong mga friends na taga San Carlos University, both active and retired. So, salamat sa inyong tanan. Ako na ipailaila karon ang mga kaparian. Una, sa listahan, si Father Ben Alionar, SVD. Ang sunod, usa ka Indonesian, Crisbo Suhari. Okay. Then, another Indonesian, I think, Wawan Yunain, SVD. Ang rector sa University of San Carlos Community, SVD, Father Andring Ocarisa. Ang among finance officer sa Southern Province, Father Cyrus Mercado, SBD. The newly installed President of the University of San Carlos, Father Quito Estepa, SVD. Another, my kababayan, Bicolano, Father Jose Bagadyong, SBD. Another kababayan of mine, presently working at the Divine Word College, Legazpi, Father Reds Domino, SBD. O ang ako mga kauban, you know them already, pero nakakita mga brothers and priests around na dili nakipag-concelebrate, may mga brothers around. Kindly stand if you are here to be recognized. O mga sisters, nauwaw siguro, nauwaw. And seminarians pala, seminarians at tibak, please stand to be recognized. Yan. Of course, sa ako mga friend benefactors, salamat kaninyong tanan sa inyong pagtabang kay nahumana ang atong stained glass na nagkahalaga og 1,089,000. Pero gipangutan ako sa opisina, pila pa ang atong bayaranan? 150,000 pa. Kaya karong kapiestahan ni St. Arnold, I believe mabayaran na gud kini. Kay ang uban kaninyo moadto gud sa opisina para maghatag og envelope. Salamat kaayo. Og labaw sa tanan, sabi ni Bishop, nagpasalamat siya kay giimbita siya for the first time. Father Dodong, Bishop Dodong, this is now the beginning that you will be invited by us maybe this coming fiesta, the year 2024. So sa mga nakalimtan ko na mga tao na pasalamatan, I thank you all for coming here and be a part of the fiesta celebration. Ug labaw sa tanan ngadto sa atong pinasidunggan karon, ang atong mahal nga patron, San Arnold Johnson, nga kanunay nangama alang kanatong iyang mga parokyano. Pinakamasipang pakpak alang kaniya. Viva San Arnold Johnson! Viva San Arnold Johnson! Viva San Arnold Johnson! Daghang salamat. Mayong pesta.
Palihog manindog. Ang Ginoo manakan ninyo. Ug ang padalangin sa Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo, mukon sa dunta kaninyo, ug magpabilin kanunay. Amen. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa makausap, masipang pakpak sa mahal ka Diyos ug sa ato ang patron. Happy Fiesta! Imo kaming panabangan sa among mga kalisdanan. Imo kaming panabangan sa naron nga bulan. Ikaw pinili sa Diyos, kay ikaw nagpaubos, nagsangya sa Ebanghelyo, ug sa Santissima Trinidad, nagadaig sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, nagtuman sa iyang mga sugo, nagasunod kaniya. Imo kaming panabangan sa among mga kalisdanan. Imo kaming panabangan sa naron nga bulan. Ikaw nag-alagad sa Dios, nag-alagad nga timos, gisangyawang balang pulong sa mga lagyong dapit, ialakaran ng katawhan sa Dios, sa tibok mong kinabuhi, naningkamot na madunggan nila ang Ebanghelyo. Imo kaming panabangan sa among mga kalisdanan. Imo kaming panabangan sa naron nga bulan. Iyang sugo imong gipaminaw, ang maayong balita gisangyaw dito sa lugar sa kabuos, ug mga walay katapos. Gipaambit ang maayong balita sa atong kaluwasan. Namo nga kabus ang mga yanong nga imong gimahal. Imo kaming panabangan sa among mga kalisdanan. Imo kaming panabangan sa naron nga bulan. Bisan sa kalisod, sa tahas sa imong misyon, ikaw milahukay, bisag daghang nagsaway, kaampo sa Espiritu Santo, nga ilikay ka sa mga dili maayo, pagkabulahan nimo, kay gidungog niya ang pag-ampo mo. Imo kaming panabangan sa among mga kalisdanan. Imo kaming panabangan sa naron nga bulan. Gahimo ka og mga milagro, mga sakit kipang-ayo mo, hinawat nga dunggan mo, ang yangog mo ning dughana mo, dadun mo kami sa kilira,
sa atong amahan o San Arno